Kinsa sa inyo ang nihilak katong gidala gipasakay sa eroplano sa Tatay Digong? Taas ang kamot, kinsa? Kitang tanan nasakitan sa ilang gihimo. Sobra ang ilang gihimo. Wala ko nakita nga lain nga justification. Gihimo nila to tungkol sa ilang kahakog sa pwesto. Sa kahakog nila sa puder sa gobyerno. Gusto nila nga sila lang permi ang mugunit sa atong panggobyerno. Sobra. Nganong ilang gidala dito? Ha? Tanan na ilang gihimo. Giviolate na nila ang tanan na itong balaod. Gidisregard na nila tanan na itong mga legal processes. Legal procedures. Ang atong konstitusyon, ilan ang giyatak-yatakan para lang matuman ang ilang kagustuhan nga ibiyahe ang atong Pangulong Duterte dito sa dahig. Ngano? Magayon. Gusto nila nga ma-erase ang mga Duterte diri sa natad pamulitika sa atong nason. Wa may lain yung rason niya na. Tungod kay nahadlok sila. Kay di mag yun na mapildi si Inday Sara. Bisag kung saon. Di yun na mapildi. Busa ako. Kahibalo mo, pagkahuman nila ng himo karon, ngayon lang kidnap si Tatay Digong, gidala nila dito sa dahig. Usay sunod lang buhaton. Tanggalon sa pwesto pagka Vice Presidente si Vice President Inday Sara. Musugot ba mo, anak? Musugot mo? Dili, di ba? Kay sobra na kayo pagdaog-daog ka na. Tanan naghimo nila. Unsa man ta? Kita bang mga taga Mindanao? Kita bang mga Dabawinyo? Mga second class citizen ta? Dili ta pwedeng muhupot sa panggobyerno dito sa kahitasan? Gusto nila sila lang? Kaya tanaon lang ka na to, mga second class citizen ta? Kung sila Pilipino, kita Pilipino po ta. Busa. Ako hangyo kaninyo, magkahiusa ta. Magkahiusa kita, dili ta magbuwag-buwag. Tungod kay kung magbuwag-buwag ta, dili ta respetuhon sa mga tambaluslos dito sa kahitasan. Magkahiusa ta. Usa nga pagkahiusa kung hangyoon kaninyo. Ha? Unsay pamaagi para dili matanggal si Vice President Inday Sara. Ang sulti sa konstitusyon, it takes 2/3 vote of the Senate to convict an impeached official. What is 2/3 vote of the 24 sitting senators? 24 kaming senador. Kung mudaog kong balik, ha? Mudaog ka ako? Mga panya pa ba ko ninyo? Musugot mong di ko makadaog. Busa, unsa ang 2/3 sa 24? 16. Di ba? 2/3 vote is 16. Para dili sila makakuha 16 votes to convict Inday Sara. Kinahanglan doon na kitay siyam ka senador nga buto para dili makonbikto si Inday Sara. Ang siyam ka senador, kung doon na kitay siyam, kutob na lang sa 15 ang ila makuha. Dili sila makakuha 16. Kung 16, wala na, daog na sila. Tanggal si Inday Sara. Pero kung kita makakuha siyam, kutob na sila sa 15. So, dili na makonbikto. So, manahangyo ko kaninyo. Kami karon ang nagadagan. We call ourselves Team Soka Duterte na pulo may kabuok. Kung ugaling manggaling, makita mo na ito ang trend karon, nagasaka kami. Apan, atog yung siguroon kini. Kung kami makasulod, kaming napulo, mapunan pa sa isa ka sitting senator, incumbent senator si Robin Hood Padilla,
Senator Padilla. So mamahimo kaming 11. So kung 11, safe na safe si Inday Sara. Di na nila matanggal. Kaya ba niyo padaugo ng Duterte? So Osmond ko, bisa pag nabuol na mo sig balik-balik yung istorya. Ako lang, number 10, Attorney Jamie Bundok. Number 28, Senator Bongo. Of course, taga-diri mong gina. Dili nyo na kalimtan. Number 30, Attorney J.B. Hinlo. Number 34, Attorney Raul Lambino. Number 38, Attorney Congressman Dante Marcolita. Number 42, Doc Marites Mata. Number 53, Pastor Apollo Kibuloy. Number 56, Attorney Vic Rodriguez. Number 58, Philip Salvador. O number 22, ang inyong bata-bata nga si Bato. Napulo na in town. Ayaw niyo kalimti. Both straight yun ta. Para mo daog. Kinitanan. Dili ko maulaw mo hangyo kaninyo nga iboto. Tungod kay kini nga line up. Dili ni basta-basta nga line up. Sa napulo na mo, 5 diha ang abogado. Puro dili lang ordinaryong abogado, mga banggiitan ng abogado. 5 kabuok. Isa ka Mr. Malasakit, nga probe na iyang panerbisyo. Katibok Pilipinas iyang natabangan. Isa ka pulis. Pulis naman ko. Isa na ka pulis. Isa ka pastor, man of God. Isa ka doktor, dokmata. O isa ka premyadong aktor nga ang kasing-kasing dili ninyo ma-question ang iyang pagigugma sa mga Pilipino. Kaya ba natong suportahan ng Napulo? So muna ako hangyo ninyo. Ayaw ko ninyo kalimti kay supra na yun lang ihimo. Dili na matabang. Ako, anytime, ingon sila, anytime mo gawas ang akong warrant of arrest, gikan sa ICC, dakpon pagkunaw nila, bisan pag unsa ilang buhaton. Magpadakop ka ako? Ha? Magpadakop ako? Kung dakpon ko nila, ingna sila, diri ko pakitaa sa Davao Oriental. Ha? Kining bukid sa Davao Oriental, suwito kay ko, walay bukid sa Davao Oriental, ngawa na ko matamaki. Tamak-tamakan ako, tinyintip ako sa ARSAP. Dirigyo ko na assign diya sa provincial headquarters. Sige, may operasyon diya. Sige, may inkwento sa mga NPA diya sa kabukiran. Dugay kay kung galatas-latas ang bukid diya. Busa kung magtago ko diya, di ko na madakpan. Ha? Di ko madakpan. Kisa may naibalay ni bukid nga pwede ko taguan. Taas kamot. Ay, kadaghan. Balin-balin lang ko sa iyong mga balay, ha? Okay ra? Di bitaw, tininood ako, ha? Ngano, bisang pag wala na jurisdiction ang ICC, insisting good sila. Nakita ninyo, yung sila wala jurisdiction. Tapos karon himuon nilang rason ang Interpol, a very lame excuse. Himuon lang rason ang Interpol daw kay doon na daw tay obligasyon sa Interpol nga musulod sa ilang gusto. Nabuang mo, wala na nato nag-recognize ang ilang jurisdiction sa ato. Ngano mang i-implement ninyo ang warrant gikan sa ilaha? Klaro kaayo nga gusto sa kini nga gobyerno nga mawala si Tatay Digong diri. Kay nagtuo sila nga kung mawala si Tatay Digong, maluya kitang tanan. Ang nahitabo, kabaligtaran, nangisog ang milyon-milyong Pilipino. Nasuko ang milyon-milyong Pilipino. Sobra na yun. Sobra na yun. Busa kita. Wag ko lang yung yun. Ang tao, si President Duterte, tanan na iyang gihimo para mugwapo ang atong kinabuhi sa Pilipinas. Kinsay mo opos sa akong gisulti. Tinuod, di ba? Tinuod. Sulti pa niya, I rather live in hell
as long as my people are living in paradise. Diba? Yes! Karon, nga naan na siya sa hell dito sa ICC. Pabayaan ba nato siya? Dili tato siya i-abandon. Magpadayong kita sa atong pagbana-bana. Magpadayong kita sa pagpasibaw sa atong kasuko. Magpadayong kita pagpasibaw sa atong damgo nga unta makabalik sa dayon diri sa atong nasod. Hangyo ko ninyo, tabang mo ampo sa labang makagagahom. Nga unta, makauli na si Tatay Digong diri sa atong nasod. Isa pa nga itong iampo, nga unta, tagaan siya sa labang makagagahom o maayo nga panglawas para iyahang malusutan kanang mga pagsulay nga iyahang giatubang karon. Mao na atong iampo sa Ginoo. Utabang ba mo kaampo? Una-una na ninyo. Gihimo na mo ni Pangulong Duterte itong war on drugs. Dili para kami mudato. Dili para kami magkakwarta. Gihimo na mo itong war on drugs para masalba ang kinabukasan sa atong mga kabataan gikan sa illegal na droga. Pagkahuman, mo na ito ibalo sa iya. Ato siyang hinay na kayong lawas, masakito na, luya na, ibiyahe dito. Ambot usay tawag sa Bisaya. Usay Tagalog pa. Ipagkanulo sa mga dayuhan. Napakasakit. Sobra. Isa pa karason nga nung gihimo na mo itong war on drugs. Ang atong nasod, hapit na mamahimong narco state. Kung saan, ang mga drug lord na ang nagadesisyon kung kinsa ang pwede mamahimong gobernador, congressman, mayor, konsehal sa mga lugar. Doon na natin mga probinsya nga kontrolado na nila. Busa, taluluoy ang Pilipinas kung mamahimong narco state. Ang narco state mao kana ang nasod nga nag-control ang droga, ang power sa droga. Baligtad na, dili na ang nasod ang nag-control sa droga. Ang droga na nag-control sa nasod. Dili ta mo sugot niya anak. Busa mo itong gihimo na mo ni Tatay Digong ang war on drugs. Tanawan ninyo karon. Tanawan niyo kung sa netabo. Nibalik na po ang droga. Dili sa mati, nibalik man droga? Ano po, nibalik na po. Busa ako, mintras himuon ko yung senador, kanang akong laban sa illegal nga droga, di na ako naatrasan. It may cost my life. Pwede ko mamatay, pwede ko mapriso sa ICC, tungod anang ako advokasya laban sa illegal nga droga. Pero di gyud ko mo atras. Ngano? Ngano dili ato atrasana? Kaluluoy ang Pilipinas. Kung kitang tanan, mga opisyalis sa gobyerno, wala na ibayag, di na musukol sa problema sa droga. Kinahanglan yun, atong kalabanon ang droga. Kidnapping, kaliwa kanan, dinagko na, mga magnet, mga taypa na sa Manila, gibang kidnap, gipamatay pa, dagko na kay gipangayong ransom money. Di ta musugot, balik ang krimen. Sayang kayo itong 6 years nga gihimo ni Tatay Digong para malimpyo ang Pilipinas. So, karon balik na po. Busa, ang hayop ko ninyo, paningkamo ta, magkahiusa ta, atong suportahan ang line-up sa PDP Laban. Daghang salamat, mayong gabi, o gadalay ko ng Diyos.